Magandang araw po ulit sa inyong lahat mga guys, mga ka-farmers. Welcome back po ulit sa ating channel. Sa video ito, kung mapapansin po ninyo, nandito po tayo sa ating alagaan ng mga baboy. Yan po, sa gawing likuran po natin, po yung ating alagang baboy. At kaya po dito po tayo ngayon, ay gusto ko pong i-update sa inyo yung ating pong mga baboy. Yan po. Ang ginawa po nating pagpupulga sa kanila nung nakaraan, ay gusto ko pong ipakita sa inyo kung ano na po yung naging resulta ng ating pong pagpupulga sa ating pong mga alagang baboy. Yan po. Nandito nga po tayo ngayon. Pinaliguan po natin sila. O pinapaliguan po natin sila. At dahil sa mainit na po yung panahon, ay pinapaliguan po natin yung ating pong mga alagang baboy. Yan po. Para lalo po silang lumusog at sumulong sila sa pagkain po nila. Yan po, nililiguan po natin sila mga guys, mga farmers. Ito po yung mga alaga po nating baboy na pinulga po nung nakaraan, yung 6 na piraso na hindi po natin naisabay. Kaya sa medyo maliliit pa nga po sila noon. Yan po. Ito na po yung ating mga alagang baboy. Yan po, masisigla po sila. Yan po yung pinakamalaki, yung nakahiga po. Nakahiga po siya dahil sa mabigat na po yung kanyang katawan. Yan po. Mamaya po pagkatapos po nating paliguan ay atin pong pakakainin sila. Yan po. Ito po yung pinakamaliit dati. Yan, lumakan na rin po. Ito pala, yan po yung pinakabunso. Yan po. Yan. Tapos, ang sumunod naman po sa kanya, yan po, yung minsan yan. Ito po yung dating maliit eh, ito. Ito, saka yun. Lumaki na po sila. Yan, tumayo na po yung malaki. Ayan po. Gusto po nilang maligo dahil mainit na po ulit yung panahon. Ayan po. Kaya pinaliliguan po natin sila bago po natin sila pakainin. Tuloy malinis na rin po itong kulungan. Ayan po. Ayan. Gusto po nilang maligo. Sigla po sila. Buhat po nung ating pulgahin, yung pinakita ko sa inyo na pinulga po natin sila. Yan, ilang araw na rin po yung nakaraan. Ay may inilaki naman po sila mga guys, mga friends. Malaki po yung inilaki nila. Yan po. Nasa epektibo nga po yung pagpupulga sa ating pong mga alagang baboy. Dahil sa nalilinis po yung mga katawan po nila, natatanggal po yung mga bulate, nakaagaw po nila sa pagkain, natatanggal po yun. Yan po. At siguro po bago po magkatapusan ng buwang ito ay titimbang na rin po natin to or harvestin na rin po natin. Ipakukuha na rin po natin to. Mga ilang araw pa po mula ngayon ay ipakikilo na rin po natin to mga guys, mga farmers. Ayan po. Kung gusto po nilang maligo, linis na rin po ng kanilang kulungan. Pag pinakain po natin, dyan na lang po natin nilalagay yung pakain, dyan po sa gitna yan, para lahat po sila makakakain.
Dahil sa malinis naman po yung paglalagyan po natin ng pagkain sa kanila. Gusto nilang maligo eh. Shout out po sa mga may alagang baboy po dyan. Yan po, alagaan po natin mabuti yung ating mga baboy dahil sa pataas na ng pataas po ang presyo po ng ating mga baboy. Ang live weight po rito sa amin ngayon ay mahigit 200 na po. Hindi ko lang alam kung magkano higit sa 200 pero lagpas na raw po ng 200 ang kilo ng baboy ngayon sa buhay. Pagkatapos po nating maglinis sa kanila pong kulungan ay papakainin naman po natin sila ngayon mga guys, mga kapatid. Diyan na lang po natin ilalagay sa gitna po nila yung kanila pong mga pakain. Dahil sa malinis naman po, niliguan na rin po natin tuloy sila. Palinis na rin po ng kanilang kulungan. Yan po, lalo po silang kumakaw. Yan po, sagsag sila kumain. Agaw-agawan. Yan po. Masarap po yung pakiramdam po nila bagong ligo tapos kakain. Yan po. Ito yung ating 6 na baboy na naiwan nang tayo po ay magpatimbang or magpakilo nung nakaraan po. Nung tayo po ay naglabas o nagbenta ng baboy nung nakaraan bago po magkatapusan ng December. Ito po yung naiwan. Yan. Bali 6 po yan. Siguro po bago magkatapusan ng January, ito po ay para titimbang na rin po natin to. Ito, bakas na kumain, no? Mga guys, mga farmers, ito po yung ating tanim na sitaw. Ayan po. Lumalago na po siya. May mga tendrils na nga po siya. At kasalukuyan po tayong naglalagay ng mga poste para balag po nila. Ayan po. At pag ganito na po yung ating sitaw, malapit na po yan. Pag umakayat po yan sa balag ay malapit na po siyang bumunga. Ayan po. Kasalukuyan din po tayong naglilinis dito. Ayan po. Madamo na po ulit. Ayan po yung iba. Marami po siyang damo. Ayan po. Naglilinis din po tayo. Nagtatanggal po tayo ng damo. Ayan po. At tayo nga po ay nagsimula ng maglinis sa pamamagitan po ng pag-aasarol o yung dasdas. Dahil sa mas maganda po pag ganito po yung paraan po natin ng paglilinis. Dahil sa matatanggal po yung mga ugat or matatanggal po pati mga ugat ng damo, mga guys, mga farmers. Pag ganun po ay matagal po sila tumubo ulit dahil natanggal na po yung mga ugat nila. Marami pong paraan ng paglilinis sa mga ganitong taniman. Ang iba naman po ay
nag-i-spray sila ng pamatay damo. At ang iba naman po ay nag-grass cutter. Yan po yung mga iba't ibang paraan ng pagtatanggal. Yan po ang iba't ibang paraan ng pagtatanggal po ng mga damo dito po sa ganitong mga taniman. Pero ang ginawa po natin ay yung pong nakagawian po natin na ginagawa na kahit noon po nung mga nakakaraan ay ganito na rin po yung ginagawa ko po sa pagtatanggal po ng damo. Dahil sa kaya po dasdas muna or asarol ay sabay na po ng pagpapalambot po ng lupa. Sinasabay na rin po natin para mapalambot po yung lupa. At sa susunod po na paglilinis po natin ay magiging madali na po dahil sa naging malambot na po yung lupa. Pwede na po natin na yung isang paraan po ng paglilinis, yung pong tinatawag po rito sa amin sa Batangas na paggagamas. Yan po. Kapag po napalambot na po ng asarol sa pamamagitan po ng pagdadasdas ng una ng mga damo, ay sa susunod na paglilinis po ay magiging madali na po yung paglilinis po natin dahil sa naging malambot na nga po yung lupa. Yan po, at marami po pong mga paraan ng mga paglilinis dito po sa ganitong mga taniman. Pwede rin po na tabas or pagtatabas na ang gamit po ay yung itak or yung pantabas. Sa ganung paraan po ay madali pong makapaglilinis. Pero madali rin naman pong tutubo ang damo dahil sa naiwan po yung mga ugat nila. Kaya bibilang lang po ng mga ilang araw ay andyan na po ulit yung damo. Dahil sa hindi nga po natin natanggal yung mga ugat nila, naiwan po at pinuto lang po natin, ay madali po silang tumutubo po ulit. Lalo na po pagka tag-ulan at malimit po ang ulan, ay napakabilis pong tumubo ulit ng mga damo. Ayan po yung mga paraan ng mga paglilinis na pwedeng gawin po natin dito po sa ating mga taniman. At pagkatapos po naman nating maglinis or magtanggal ng damo pamamagitan po ng asarol or dasdas, ay tayo naman po ay maglalagay ng poste dito po sa ating pong tanim na sitaw para po sa kanila pong balag. At ang paglalagay nga po natin ng poste, ang una po muna ay may gamit po tayong bareta or pambutas dito po sa lupa. Sa ganyang paraan po ay madali po nating mailalagay ang poste dahil sa nabutasan na nga po natin ng bareta. Yan po, katulad po ng ating ginagawa. Ganyan lang po yung ating paraan ng paglalagay po ng poste. Pero pagka yung malaki po yung poste, ay kailangan po nating butasan or hukayin ng maluwag ang paglalagay po ng poste. Dahil sa kailangan po nating hukayin ng medyo malalim kapag yung poste na malaki ang ating pong ilalagay. At sa ganyan pong paraan na may gamit po tayong bareta sa pagbubutas para sa poste po na ilalagay po natin, ay mapapabilis po yung paglalagay po natin ng poste kapag ganyan po na may bareta po tayo na ginagamit para butasan po muna, ay mapapabilis po yung paglalagay po natin ng poste. Yan nga po, katulad po ng mga ginagawa po natin. Yan po, pagkatapos po nating butasan ay nailalagay po agad natin yung poste. Tuloy-tuloy na nga po tayo sa ating mga gagawin dito po sa ating taniman ng sitaw, mga guys, mga ka-farmers. Ngayon naman po ay maglalagay po tayo ng twine or yung string dito po sa ating mga poste na inilagay dito po sa ating mga tanim na sitaw. At ang una po muna natin gagawin sa paglalagay po ng balag or yung pag-assemble po ng balag dito po sa ating pong mga tanim na sitaw, na gamit nga po yung mga
na gamit nga po yung twine or yung string, ay maglalagay muna po tayo ng pahalang. Yan po. Hinahatak po natin yung twine o yung leteng, pahalang. At pagkatapos po naman ng paglalagay po natin ng pahalang, ang isusunod naman po nating ilalagay, yun naman pong vertical, para yun po yung akayatan po ng ating pong tanim na sitaw, or doon po aakyat po ang ating pong mga tanim na sitaw. At samahan niyo po ako sa mga paglalagay at pag-assemble po ng ating pong balag dito po sa ating pong tanim na sitaw.